Ang 64 na anyos na si Aida ang babae sa video. Ayon sa kanyang pinsan na si Marites, galing daw noon sa kanilang kamag-anak ang biktima. Pauwi na siya ng maaksidente. Pag-uwi niya, nagpahinto pa siya. Hanggang sa naglalakad, wala nang mga jeep, motor, tricycle, tumawid naman, nasa gilid na. Nung nasa gilid na yon, biglaan na bakit nabunggo. Sa lakas ng pagkakabangga, bumulagta sa gilid ng kalsada si Aida. Ang masaklapan nito, nagtamo na matinding pinsala ang kanyang kaliwang hita. Tumilapon na sa gilid kasi nasa gilid na nung nasagasaan siya. Ang kaso nga lang, ang masakit niya, yung napuruan na binti niya at saka yung kamay. Dumating po kami doon. Nadatnan po namin si Ate Aida na nakahandusay doon sa may gilid. Conscious naman po, kaso natamaan po yung paa po niya, na-fractured po yung paa niya. Nung naaksidente siya, dumating yung mga residente, tapos yung mga pulis, tumawag sila ng ambulansya, diniretso na siya sa Region 1. Ayon kay Doc Jeza Marie Lim, ang General Surgeon na sumuri kay Aling Aida, kinailangan niyang sumailalim sa isang operasyon na kung tawagin ay open reduction with application of external fixators. Ito yung paglalagay ng bakal sa apektadong binti na magsisilbing buto ni Aling Aida. Depende rin po sa klase or sa type po na velocity, kung halimbawa high velocity or low velocity yung collision. Kadalasan yung mga long bones ang naapektuhan sa mga extremities, nagkakaroon ng fractures. Samantala, nai-report naman daw agad noon sa mga pulisya ng Mangaldan, Pangasinan ang aksidente. Actually, nag-report, may tumawag din sa police station natin na meron ngang nangyaring aksidente nangyari sa barangay Malabago. Ang rider na naka-aksidente kay Aling Aida, agad naman daw sumurrender at nakipag-areglo sa pamilya ng biktima. Yung rider natin ay tinakbo ng ating pulis sa ospital sa Mapandan. Bali nakipag-ayos si rider sa biktima, nangako sila na iso-shoulder lahat ng gastos ng ating biktima. Maayos naman siyang nakipag-usap sa amin at sabi niya hindi niya tatalikuran din ang obligasyon niya. Ayon sa doktor, sa ganitong aksidente, posible magkabali-bali ng buto ang biktima. Tulad ng nangyari kay Aling Aida. Kung nagkaroon po ng pagkabalik sa mga buto po, or tinatawag natin na fractures, ni-stabilize natin yan pagkarating pa lang po sa emergency room. Lalo na kapag mga long bone fractures po na prone sa blood loss. So kapag na-immobilize po natin yung affected na limb, mataas ang chance na maililigtas po natin yung apektado na buto or yung limbs po natin. Dagdag pa ni Doc, bukod sa pagkakabali ng mga buto, pwede rin magkaroon ng serious head injury ang pasyente. Kung nagkaroon po ng halimbawa pagtirugo sa loob po na utak or nagkaroon po ng pagkabasag ng bungo, nare-refer natin yan sa mga espesyalista po na nag-oopera sa utak, yung mga neurosurgeons natin. So, depende po sa kung gaano ka-decrease ang sensorium or yung ulirat ng pasyente, kung gaano po kababa. Payo naman ni Doc, kung sakaling makasaksi ng aksidente na gaya nito, huwag daw basta buhati ng biktima. Tumawag na lamang daw ng tulong at hintayin ang emergency response team. Ideally, mas maganda yung mga first responder natin, yung mga rescue natin, dapat trained din po sila na mag-evaluate ng pasyente with regards po sa GCS at saka po kung merong active na bleeding. Marunong silang mag-control kung may nagdudugo. Payo naman ng pulisya sa mga pedestrian, tumawid sa tamang tawiran. Sa pagtawid ng ating mga pedestrian sa ating kalsada, ugaling natin tumingin sa ating kanan at kaliwa, maging sa ating likuran para maiwasan natin na maulit ang ganitong insidente. Para naman sa mga motorista at rider, iwasan ang magmaneho ng matulin. Observe speed limit. Yung kapag nakainom na sila, wag na silang mag-drive ng anumang sasakyan.
para makaiwas sa aksidente. At lalong-lalong doble ingat. Lalo na yun, ang nangyari ang insidente natin katatapos lang ng ulan at madulas ang daan. Samantala, natapos na ang operasyon na ginawa sa kanya at naikabit na rin ang bakal sa kanyang kaliwang hita. Mensahe ko kay Ate Lida na sana tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling para bumalik ang kanyang dating sigla. Sa kasalukuyan, unti-unti nang nakaka-recover si Aling Aida mula sa tinamong aksidente. Kapuso, paalala sa mga nagmamotorsiklo, iba yung pag-iingat po sa inyong pagmamaneho. At sa mga tumatawid naman sa kalsada, maging alerto para iwas sa disgrasya. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.